iba tulad ng iba. Ang Panginoon at kailan pa man. Alalahanin mo sana, alalahanin mo sana, minamahal ka niya ang Panginoon kapag kailan pa man. Alalahanin mo, kapatid, alalahanin mo sana, minamahal ka niya ang Panginoon kapag kailan pa man. Ang Panginoon kapag kailan pa man. Ang Panginoon, ang Panginoon kapag kailan pa man. Palakpakan natin ang tapat na Panginoon. Hallelujah! Sambahin natin ang tapat na Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Tapat ng Diyos! Hallelujah sa ating buhay. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang dakilang pangalan mo. We love you, Lord Jesus Christ, our Father. We love you, Lord Jesus Christ, who died for us. Hallelujah. Tapat ka ng tunay, Panginoon. Hallelujah. Come on, open your mouth and give Him thanks. Hallelujah. Everybody praise God. Clap your hands. Shout unto God. Hallelujah. With the voice of triumph. Purihin ka, Panginoon. Blessed be the name of the Lord Jesus. Hallelujah. This is what we want to do. Hallelujah. This is what we love to do. Praising the name of the Lord Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Good to see you. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, good to see you. Praise God. Hallelujah. Masaya tayo, mga kapatid. Masaya tayo magkita-kita, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Higit sa lahat, huwag lamang tayong mag-fellowship, mga kapatid. Kailangan, sabi ng Bible, magkaroon din tayo ng fellowship sa ating butihing Panginoong Diyos, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay muling binigyan ng Panginoon ng pribilehiyo. Amen. Pag sinabing pribilehiyo, sasamantalahin natin, mga kapatid. Dahil hindi lahat, tingnan niyo yung katabi ninyo, mga kapatid, hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Kahit gusto nilang pumunta, mga kapatid. Pero dahil may karamdaman ay hindi sila makarating. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. Meron tayong pribilehiyo lagi, mga kapatid, maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sasamantalahin natin ang pribilehiyo na yan ay itataas, pasalamatan, at sambahin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Praise God, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Kasama din natin ating mga bisita. No? God bless po sa inyo. Salamat. At sana masaya kayo na makasama din ang bawat isa na maglingkod sa Panginoon. Kung paglilingkod sa Panginoon ang inyong hanap ay makikita niyo po dito. Gagawin namin ang magagawa namin. Amen. Ako'y nangangako sa ating Panginoon na gagawin ko ang lahat ng magagawa ko sa mga taong gustong maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen. I will give my best. Pangako ko yan sa Panginoon. Amen.
Sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, pag meron kang ilalapit sa akin mga taong gusto talagang maglingkod sa iyo, I will give my best, Panginoon, upang makilala ka nila at maturuan ko sila kung ano ang kalooban mo sa iyong mga salita. Purihin ang Panginoong Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Ang Diyos natin ay mabuti. Amen. Dahil sa kabutihan ng Diyos, magagawa natin yan, mga kapatid. Dahil sa biyaya ng Diyos, magagawa natin yan, mga kapatid. Sa tulong ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Magagawa natin. Hallelujah. Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya ano man ang inyong pangangailangan sa inyong buhay, sa inyong pamilya, isa lang ang sigurado, ang Diyos alam niya ang lahat. At isa rin na lang ang sigurado, kaya niya kayong tulungan, makapangyarihan ng Panginoon, at higit sa lahat, mabuti ang Panginoong Diyos. Palakpakan natin at sambahin ang Panginoon, mga kapatid. Amen, yung palakpak na may pagpupuri sa mabuting Panginoon. Praise the name of the Lord. Praise God. Thank you, Lord. Sa ating mga Biblia ay buksan natin sa ikalawang aklat ni Pedro ang pagmumulan ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Sanayin na ninyo, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, good to see you. Yung iba, ano lang. Good to see you. Kahit nandoon pa tayo sa dating pananampalataya, ayan, pag may nakakasalubong akong mga kasama, good to see you. Good to see you. Amen. Good to see you, mga kapatid. Praise God. In the book of 2 Peter, chapter number 1, we will read beginning in verse number 5. Dito natin kukunin ang salita ng Panginoon at ang mensahe ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, na pinagkaloob ng Diyos na ating pag-aaralan. Ang epistle, ang sulat ni Pedro ay general epistle, mga kapatid. Ang general epistle ay hindi lamang tumutukoy at nagtuturo sa isang specific church o iglesia. Kung hindi, ang general epistle ay nagtuturo sa lahat ng apostolic church, mga kapatid. Kabilang na po tayo, mga kapatid. Amen. So this is how it reads in 2 Peter chapter 1 verse 5. As of this day, November 16, 2025. Let us open our hearts as we read the word of the Lord today. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith. Sabi natin lahat, add to your faith. Sabi ng salita ng Panginoon, dagdagan mo sa iyo, idagdag mo sa iyong pananampalataya. So ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi nagtatapos doon. Add to your faith virtue, to virtue knowledge, and adding knowledge, self-control. You add to self-control the perseverance, and to perseverance we add godliness, and to godliness let us add brotherly kindness, and to brotherly kindness let us add love. Ang daming idadagdag, mga kapatid, sa pananampalataya. For if these things, sabi dito, are yours,
and abound. You will neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Pag yan ay suma sa atin, tayo ay magiging mabungang mananampalataya at sa kaalaman sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sa verse 9, for he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, hindi makakita, and has forgotten, nakalimutan na, that he was cleansed from his old sins. Nakalimutan niya na siya'y nilinis na sa kanyang mga kasalanan, mga kapatid. Ito yung pinakapuso ng mensahe, mga kapatid, at pagmumulan ng pamagat ng aralin. Verse 10, Therefore, brethren, be even more diligent. Okay? Be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. Okay? If we will do diligently to make our calling and election sure, sabi ng Bible, hindi kayo mawawala. Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoon sa araw na ito, mga kapatid. Tayong lahat ay dumulog sa Diyos. Dumalangin tayo sa Panginoon. Habang dumadalangin tayo, ibuksan natin ang ating mga puso, mga kapatid. At hilingin natin ang Diyos na mangusap sa ating mga buhay sa araw na ito. Pinupuri ka namin at sinasamba, dakilang Ama. Mabuti sa lahat, Panginoong Diyos. Ikaw ay ang Panginoong Jesucristo na aming kinikilala. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po'y magkatipon sa iyong dakilang pangalan. Kaya Diyos, minsan pa sa araw na ito, Panginoon, ang puso namin ay nagpapasalamat sapagkat naunawaan namin, Panginoon, na sa aming pagkakatipon ang salita mo ay aming maririnig. Ang tinig mo ay aming naririnig, Panginoong Diyos. At ang iyong presensya, Panginoon, ay sa aming mga buhay. Ay amang banal, bilang mga tupa, Panginoon, hallelujah. Ang tinig nawa ng mabuting pastor, ang Panginoon Jesucristo, ang siyang ipadinig mo sa bayan na ito, Panginoon, hallelujah. At marinig nawa pa ng iba pang mga tupa, Panginoon, at makasama namin sila, Panginoong Diyos. Gaya ng iyong sinabi, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, hindi. Nabubuhay ang mga tao sa mga salita ng Panginoong Diyos, Lord. Bigyan mo kami ng buhay sa pamamagitan ng salita mo. Hallelujah, pagpalain mo kami ng buhay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, at ang anumang hadlang ng kaaway, Panginoon, hallelujah, ay sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Ikaw ang maghari sa aming buhay. Ikaw ang maghari sa gawain na ito. Ikaw ang maghari sa bayan ng Santa Cruz. Ikaw ang maghari sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah, maluwalhati ka. We claim the victory, Lord. We claim the victory. At anumang kahilingan ng iyong mga anak, dalangin ko, Diyos, niunat mong iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Pada-pada na kami ng bendisyon na po. Tulungan mo rin si Sister Josephine, Panginoon. Sister Josephine, kaawaan mo siya sa kanyang banig ng karamdaman, Panginoon. Dalangin namin ang makapangyarihang Panginoon na handang tumulong at magpagaling sa anumang uri ng karamdaman, Panginoon. O Lord, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanyang dako, Panginoon. At sa kanyang katawan, Panginoon, ay maramdaman niya, hallelujah, ang biyaya ng iyong kagalingan, Panginoon.
ang pagkilos ng iyong dakilang kamay, Panginoon, na magpapagaling, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. We claim the healing power of the Lord. Hallelujah sa iyong mga anak, Panginoon, for the glory and praise of your name. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. We claim the victory, Lord. As we honor you, we praise you. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray all these things. Palakpakan natin at sambahin ng Panginoon. Awan to the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory. Amen. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, ngayong November 16, 2025, ay mayroong pamagat na nagsasabing, make your salvation sure. Okay? Make your salvation sure. God bless you. Pwede na kayo makaupo, mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Make your salvation sure. Ligtas ka na ba? Ligtas ka na ba? Kung hindi, ito ang pagkakataon mo, mga kapatid. At kung sinasabi mong oo, gawin nating sigurado. Sabihin mo sa katabi mo, siguraduhin natin ang kaligtasan natin. Sabihin mo. Siguraduhin natin ang kaligtasan natin, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Praise God. Ngunit una sa lahat, gusto kong ipaunawa na ang kaligtasan ay nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa gawa natin, mga kapatid. Okay? According to Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at hindi dahil sa ating mga tao, mga kapatid. Sabi ng Biblia, upang walang magmamalaki. Shall we say amen? Ngunit, mga kapatid, gusto kong ipaunawa na noong binigay ng Panginoon ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, at doon nagmula ang biyaya sa kanyang kamatayan sa krus, ay hindi nangangahulugan na noong binigay niya yung sarili niya sa kaligtasan ng mga tao, makinig kayong lahat, hindi ibig sabihin ligtas na lahat ng tao, mga kapatid. Hindi po ganon. Hindi ganon ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Dahil may nagtuturo ng ganon, hindi po tama yon. Kung ligtas na ang lahat, ba't pa tayo kailangang sumunod sa Biblia? Nung namatay ang Panginoon sa krus at ligtas na ang lahat, bakit kailangan pa tayong magtipon? Kung ligtas na ang lahat, nung namatay ang Panginoon, ba't pa tayo nagpupursigi, mga kapatid, na maglilingkod sa ating Panginoon? Dahil nung binigay niya yung biyaya, mga kapatid, noong sinakripisyo niya ang katawan niya sa krus, itong kailangan natin. We need also to respond to the God-offered salvation. Ang Diyos ay nagbigay ng kaligtasan,
Pero kailangan din nating mag-respond. Kailangan mong mag-response sa kaligtasang binibigay ng Panginoon. Dahil kahit gusto kang iligtas ng Diyos, kung ikaw ayaw mong maligtas, kaya nga merong hindi naliligtas, mga kapatid. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa sa Biblia. Sa Book of Acts, nung naisilang yung church, ayan, if you want to know the history of the church, you go to the Book of Acts of the Apostles, sa Biblia. That is the history of the church. Hindi mo malalaman dito sa mundo ang totoo, mga kapatid, na church. We base the truth, mga kapatid, sa Word of God. Okay, sa mga bisita natin, kung gusto nyo malaman yung tunay na church, hindi nyo mahanap sa mundong ito. Hanapin nyo muna dito sa Biblia yung totoo, and then tignan mo dito sa mundong ito kung sino yung gumagawa ng kagaya ng church sa Biblia, mga kapatid. Dahil pag dito ka lang pupunta sa mga church sa mundo, sasabihin nila, dito ang tama, dito ang katotohanan. Lahat ng simbahan magsasabi niyan. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero ang totoo ganito, hanapin mo muna sa Biblia yung tunay na church. At kapag nakita mo kung paano ang ginagawa nila, humanap tayo sa mundong ito ng gumagawa ng gaya ng ginagawa nila, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, ang Book of Acts Church ay kagaya natin, mga kapatid, hallelujah, na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. O, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen! Kaya ako'y laging nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid, sa kinadami-dami ng pananampalataya na unawaan natin ang apostolikong pananampalataya na hindi nila tinuturo. Hallelujah! Ngunit salamat sa Diyos, naririnig sa amin, mga kapatid, ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Sige, purihin natin at palakpakan. Sambahin natin ang Panginoon. Sino nagpapasalamat sa Apostolic Church of the Lord Jesus Christ? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tingnan ninyo, kung ligtas na nung binigay niya yung sarili niya sa cross. But sa chapter 2 ng Book of Acts, nung nangaral si Pedro, sabi nung mga tao sa 37, sabi niya, Men and brethren, Peter, men and brethren, what shall we do? Anong gagawin namin? And then Peter said in Acts 2:38, then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Tingnan ninyo, mga kapatid, kaya nga nung binigay ng Diyos ang kaligtasan bilang kaloob, regalo, sa krus, sa pamamagitan ni Jesucristo, hindi paligtas ang lahat. Meron pa tayong kailangang gagawin. Sabi mo sa katabi mo, kailangan meron tayong gagawin. Baby, dahil ta? Baby? Alam ko, ang laki na. Mayroon tayong dapat gagawin. Sa kaligtasan ng tao, hindi lamang Diyos ang may gagawin. Maging yung mga gustong maligtas. Natural, yung ayaw maligtas, walang gagawin. Ayaw mong maligtas eh. Pero yung mga gustong maligtas, meron ba dito yan, mga kapatid? Natural, meron tayong gagawin, mga kapatid. Sabi siya, praise the Lord. Kaya gusto nilang maligtasan. Men and brethren, what shall we do? Tingnan ninyo, kung ligtas na, hindi na kailangan sana. Ulitin ko, kung ligtas na sana tayo nung namatay ang Panginoon, hindi na sana kailangan. Pero ang sabi ni Pedro, kailangan mong magsisi, mabautismuhan ka sa pangalan ni Jesucristo para mapatawad ang iyong kasalanan at tanggapin mong kaloob ng Espiritu Santo. Tingnan niyo maigito, mga kapatid, itong katuloy niya sa verse 40. Pakinggan niyo maigito. Ang sabi ng salita ng Panginoon, pangangaral ni Pedro, and with many other words that did he testify and exhort, saying, pakinggan yung may gito kung ligtas na tayo.
Oh. Binabasa mo yung Bible mo dyan, nandiyan dito, Brother Joseph, Ilocano? Ilocano? Oh. Tingnan niyo, sabi ni Pedro, kung ligtas ng lahat sa krus, sabi ni Pedro, magsisi ka sa verse 38, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus para mapatawad ang kasalanan mo. Verse 40, tingnan niyo, save yourselves from this untoward generation. So see, gusto kang iligtas ng Panginoon, pero kailangan gusto mo ring iligtas yung sarili mo. Amen. Dahil kahit gusto kang iligtas ng Panginoon, pumupunta ka naman sa lugar na hindi ka maliligtas, sa kalagayan na hindi ka maliligtas, sa pamumuhay na hindi ka maliligtas. Kaya ang sabi ni Pedro, save yourselves. Sabi mo sa katabi mo, niligtas na tayo ng Panginoon. Pero kailangan mo pa rin iligtas yung sarili mo. Ha? Hindi pwedeng ang Diyos lang ang gagawa, mga kapatid. Sa kaligtasang binigay niya, kailangan tayong mag-respond, mga kapatid. Hallelujah. At dahil ginawa ng Panginoon ang kaligtasan natin, ang gagawin natin, mga kapatid, magre-response tayong lahat sa sakripisyong ginawa ng Panginoon sa kaligtasan ng bawat isa. Hallelujah! Palakpakan natin at sambahin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Ito pa yung isa. Ito pa yung isa, mga kapatid, sa Philippians chapter number 2, verse 12. Wherefore, my beloved, to the church, pagkatapos nung mabaptize ito, nabaptize ka na, may Holy Ghost ka na, naglilingkod ka na sa Panginoon. Makinig kayong lahat, mga kapatid. Ang Biblia ay nagtuturo ng tamang direksyon. Wherefore, my beloved, as all of you have always obeyed. Tingnan nyo, nakasunod na kayo. Not as in my presence only, but now much more in my absence. Hindi na kayo naglilingkod na pag nandyan lang ako. Sabi ni Paul, salamat. Sana maganyan tayo, mga kapatid. Hindi lamang tayo naglilingkod pag may nakakakita. Hallelujah. Kahit na walang nakakakita, hallelujah, maglilingkod pa rin tayo sa ating Panginoon. Mabuti, mabuti, mabuti ang Diyos. Ang sabi niya, mga kapatid dito, work out your own salvation with fear and trembling. See? Ang Diyos ang nagbigay ng kaligtasan, nakasunod na ito sa Ebanghelyo, pero tingnan nyo, hindi pa rin nagtatapos. You need to work out your own salvation. Sabi mo sa katabi mo, work out. Amen. Let us work out. Hallelujah. Dahil gusto nating maligtas, and then we will work out, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Ito yung mga sagot ng ito yung mga sagot ng nagsasabing, once you are saved, you are always saved. Meron kasing paniniwala, nakakatakot to, pag nakapasok kayo sa simbahan na ganito, nakakatakot. Grabing pangbubula ito. O, mapapanood nila ito, ipopost ko to sa YouTube, mga kapatid. Grabing pangbubula. Sabi nila, pag ikaw ay ligtas, habang buhay ng ligtas ka na, hindi na daw mawawala sa iyo yung kaligtasan mo. Sabi natin lang, walang ganun sa Biblia, mga kapatid. Sabi na, work out your own salvation. Ito yung kadugtong. Basahin mo yung kadugtong. Kunada, basahin natin. Dahil nakalagay sa verse 13, for it is God which works in you, both to will and to do of His good pleasure. Ang Diyos naman yung gumagawa sa inyo Sabi niya, para sabihin nila, hindi naman ikaw talaga ang gumagawa sa kaligtasan mo, ang Diyos. Walang pagtatalo doon. Pero hindi nangangahulugan na hindi nawawala ang kaligtasan ng tao, mga kapatid. Philippians 2:12, sa 13, ayan ang panglaban nila. Gusto nilang itutuloy natin. Ito naman ang panglaban natin, itutuloy natin. Hindi lang yung workout. Sabi na si Lord, verse 14. Tingnan niyo, makinig kayo.
Do. Gagawa pa rin. Tingnan nyo? Hindi ganun ang pag-aaral ng Biblia, tatapusin mo sa gusto mo. Hindi ganun ang pag-aaral ng Biblia, mga kapatid. Kaya nga naliligaw sila eh. Nung nakita nila yung kalapating bumababa kay John the Baptist, at nandoon yung tinig ng Ama, pinaghiwalay-hiwalay nila yung iisang Diyos. Hindi ganun ang pag-aaral ng Biblia. Alamin mo yung lahat. Kaya pag sinabi mong, work out your own salvation, sagot nila yung verse 13. It is God who works in you to will and to do. Di ituloy natin. Ang sabi dito, mga kapatid, do all things without murmurings and disputings. Meron pa rin tayong gagawin. Gawin mo. Hindi lang Diyos ang gagawa, mga kapatid. Makinig kayong lahat. Makinig kayong lahat. Mabuti ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos, nagliligtas ang Diyos. Pero pag merong taong nakaunawa sa kabutihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos, hindi na lang Diyos ang gustong gumawa. Yung taong nakaunawa, gusto ko na rin gumawa, Panginoon, sa gusto mong gawin. Shall we say, praise the Lord? Pag naintindihan mo kung gaano kanya kamahal, ang biyaya niya sa iyong kasalanan, ang pagliligtas niya, ang kabutihan niya, mga kapatid, hindi ka tatahimik dyan. At sasabihin mo, Lord, gusto mo kong iligtas, gusto mo rin gawin niyang kaligtasan ang gusto mo. Lord, biniyayaan mo ako, gusto mo rin gumawa sa pangalan mo. Lord, minahal mo ako, gusto mo rin ipakita kung gaano kita kamahal, Panginoon. Totoo yun! Ang Diyos ang gumagawa, pero yung taong nakaunawa, gusto din nilang gumawa para sa pangalan ng Panginoong Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Do all things. May gagawin pa rin. All things nga. Verse 15. And that, pag ginawa mo yan ng walang angal, walang complain, hindi ka nagko-complain, hindi ka nag-aangal, hindi ka nagbubulong-bulong, patuloy kang gumagawa. Verse 15, that all of you may be blameless, harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of the crooked and perverse nation, among whom all of you shine as lights in this world. Kailangan tayong gumawa, hallelujah, para mapatunayan anak tayo ng Diyos at mapatunayan tayo ay tumanggap ng kaligtasan na binigay ng ating Panginoon. Palampakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So make your salvation sure. I said, make your salvation sure. Huwag nating sayangin ang ginawa ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang pagkakataon dahil ang kaligtasan ay nawawala kung ang tao ay nagpapabaya. Kaya salamat sa salita ng Diyos sa araw na ito. God wants us to make our salvation sure. Anong ibig sabihin? Gusto niya talagang maligtas ka. Gusto talaga ng Panginoon maligtas ka. Gusto niyang siguraduhin na hindi masasayang ang pagliligtas na gawa ng Panginoon. Kamalitas natin ang ating mga kamay. Sambahin natin at purihin ang mabuting Diyos na gusto tayong makasama sa buhay na walang hanggan. Praise God. Praise God.
So we will make our salvation sure. Kaya sabi ko nga dito sa lugar na ito, pag pumunta ka dito, pumunta ka di ba? Nandito ka. We will encourage you to serve the Lord. We will encourage you to serve the Lord. At kung ayaw mo maglingkod sa Panginoon, habang pumupunta ka dito, we will convince you to serve the Lord. Pumupunta kayo, dito pa rin kayo. Kung ayaw nyo pa rin talagang maglingkod at pumupunta pa rin talaga kayo dito, we will push you to serve the Lord. At ayaw mo pa rin maglingkod at pumupunta ka dito, mga kapatid, ito, we will force you to serve the Lord. Kaya yung mga pinipilit pa, kasi ibig sabihin, ayaw talaga nilang maglingkod. Gamin no kaya't nung agserbiinang, ang kakapilitanan. Amen! Amen! Kaya dito, bakit pastor, bakit ganon? Gusto mong i-encourage, gusto mong ipaunawa ang paglilingkod, ipipilit, bakit pastor? Dahil unang-una, ang Diyos ay mabuti at karapat-dapat paglingkuran. Pangalawa, sa kabila ng kasalanan ng mga tao, ang Diyos pa rin ay handang magpatawad at magligtas ng sangkatauhan, mga kapatid. Kaya kailangan natin talaga siyang paglingkuran. Shall we say praise the Lord? So dito, mga kapatid, sa ating teksto, itong general epistle ay para sa lahat ng church. Amen. Baka after 10 years or 5 years, baka may ipapangaral ulit ito just to remind us. Ang Biblia hindi naman nagbabago Ang tao kasi, bakit pastor? Bakit mauulit yan balang araw? Hindi na makukopya, pero mauulit. Bakit? Kasi ang tao ay makakalimutin, mga kapatid. Diba? Yung iba nga, nakalimutan na nila yung pastor nila Makakalimutin. Sana pag naging pastor niyo ako, huwag niyo na akong kalimutan Kanwari lang naman. Halimbawa naging pastor mo na ako, anong pangalan ni Alice? Huwag kang aalis, Alice. Dapat ang pangalan mo na, come back. Pag alis, wala, aalis. Come back. Si ang pangalan niya ay Anong pangalan na niya, Jillian? Jillian ka lang, Jillian ka lang. Jillian ka lang. Alis, wag aalis, Jillian ka lang, alis. Jillian ka lang, alis. Wag aalis. Amen. Ang tao ay makakalimutin. Kaya nga, isang araw, ituturo ang pagpupuri. Dahil ang tao nakakalimutan magpuri sa Diyos. Isang araw, ituturo ang kahalagahan ng paglilingkod. Dahil ang tao ay nakakalimot. Nakasulat nga sa Biblia na huwag kalimutan ang pagkakatipon. Bakit? May nakakalimot. Diba? Ganyan kabuti ang Panginoon, mga kapatid, at ang kanyang salita. Dahil ang plano ng Panginoon ay hindi tayo mawala, mga kapatid. So we say, thank you, Jesus. Ngunit gusto ko ipaalala na una sa lahat, kagaya ng sinabi ko kanina, God made this part of our salvation. So, if any man will not be saved, it is not God's fault, mga kapatid. Ginawa na ng Panginoon yung part niya na iligtas ang mga tao. Kung merong taong hindi maliligtas, walang pwedeng sisihin ng tao.
kung hindi ang kanyang sarili. Amen. Dahil kung gusto mo talagang maligtas, you will cooperate with the Savior, mga kapatid. Kung gusto mo talagang maligtas, you will obey the Master, mga kapatid. Kung gusto mo talagang maligtas, you will do what the kingdom owner wants us to do, mga kapatid. Kaya ang hinihintay na lang ng Panginoon ay ang mga taong magre-response, mga kapatid. So sabi ni Peter, give diligence to make your calling and election sure. Pinababaw ko na lang yung calling and election. Yung election, hindi ito butuhan, ha? Hindi butuhan. Natatawa ako noon, mga kapatid. May general conference kami noon. Hindi naman, wala naman sa Bible yung butuhan eh. Sabi, cast lots doon. Sumagot yung isang pastor, sabi niya, nakasulat, sabi ng isang pastor. Sa Bible, make your calling and election sure. O nakasulat sa Biblia. Hindi yun ang ibig sabihin ng eleksyon. Yung eleksyon na ibig sabihin ng nasa Biblia ay pagkakahirang. Nahirang ka, napili ka, hindi binutos. Yun yung alam ng tao pag eleksyon dito sa mundo. Botos pa nagbubotos. Hirang, mga kapatid. At pinababaw ko yung salitang calling and election sa isang salitang salvation. Ayan. Dahil hindi ka pwedeng hinirang at ikaw ay tinawag na hindi ka ligtas. Kaya tayo tinawag at kaya tayo hinirang ay unang-una gustong-gusto ng Panginoon na tayo ay maligtas, mga kapatid. Sabihin natin lahat, salamat sa Diyos. So we will make our salvation sure. Dalawa lang naman ito, mga kapatid. Dahil yung iba, nagmamadaling umuwi, kaya mabait tayo dito, mga kapatid. Pagkatapos ng gawin, pag dinismiss mo, aslaturo nga gawin din. Kaya magpasalamat kayo sa akin, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Dalawa lang. 1,000 sana ito eh. Gawin ko na lang dalawa. Nahiya ako eh. Nahiya ako kay Brother Joseph eh. Dalawa na lang, Brother Joseph. Unang-una, if you want to make your election and salvation sure, number 1, do not dwell outside God's will. Huwag kang mananahan sa labas ng kalooban ng Diyos. Dahil kung ikaw ay nasa labas ng kalooban ng Diyos, hindi siguradong kaligtasan mo, kapatid. Kaya tinanong ko noon sila Billy dyan eh. 3 sila. Natanong ko ba kayo noon, Sister Ana? Sabi ko, ano ang mas masakit tanggapin? Yung hindi ka naglingkod na mapunta ka sa impyerno o yung akala mo ligtas ka? Pag hindi ka naglingkod sa Panginoon, hindi ka aasa na maligtas ka. Kung maligtas ka, salamat, di ba? Panginoon, hindi ako naglingkod sa iyo. Hindi nga ako nagbukas ng Biblia eh. Hindi nga ako sumunod kahit isa eh. Pag niligtas ka ng Panginoon, salamat. Kung hindi, sabi mo, okay lang, panamat okay lang ka. Kanayon nakmad ngag-ininom, kanayon nak mga adult ti word of God, anak mga dumulungag ti word of God, anak pa nga sumsumrak ti kapilya, anak pulos. Hanga nasakit na dyan. Hindi masakit yun. Pero ito yung masakit. Dahil ito'y tinasakit. Hindi paggarok mo, may salakan ka. Haan gayam. Dahil tinasakit. Ipaggarok mo, tanag sirbi ka mat kunwari, tiyam mo. So nga ipaggarok mo. Ipaggarok mo. Yun ang masakit. Kaya nga sabi ng Panginoon, diyan kayo sa labas, sabi ng mga tao, Panginoon, hindi ba kami naglingkod sa iyong pangalan? Tingnan ninyo.
Tingnan nyo, kaya hindi totoo yung once you are saved, you are saved. Hindi totoo yun. Grabing panglilin lang. Ang daming naniniwala doon. Yung mga malasinggero, may bisyo, nabubuhay sa kasalanan. Gustong-gusto nila yung ganong pagtuturo. At nandoon sila sa church na ganon. Doon sila. Yung mga hindi sumusunod sa Biblia dahil hindi pala nawawala yung kaligtasan eh. Mali yun. Sabi nila, yung mga hindi nakapasok, Panginoon, hindi pa kami naglingkod sa pangalan mo. Nakakatakot. Kaya nasabi ko kanina, huwag nating lolokohin ang paglilingkod sa Panginoon. Nakakatakot. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Dahil ang mga maliligtas lang, sabi ng Panginoon, yung mga gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, number 1, para manatili kang ligtas at sigurado kang ligtas, huwag kang lalabas sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Layuan mo yung mga bagay na laban sa direksyon ng Panginoon. Layuan natin ang kasalanan. Layuan natin ang hindi pagsunod. Layuan natin ang mga masasamang bagay. Tahimik ka, mga kapatid. Para sigurado kang maligtas, lumayo ka dyan sa mga sinabi ko na yan. Gusto mo palang sigurado? Lumayo ka dyan. Amen. Ay nawa, magkaroon kayo ng concern sa bawat isa. Lalo na kayong mga buong pamilya ninyo. Yan. Javier family, ang buong pamilya dito. Javier family, Pamplona, Elias. Sino pang buong pamilya dito? Wala, puro kapatid, gano'n lang. Walang buo. Tatlo lang. Kaya nga, how I wish, mabuo din ang mga pamilya ninyong naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. So we say, praise the Lord. Sister Ana, manalangin tayo. Sister Katrina, hallelujah. Sister Priscilla, na isang araw, buong pamilya din namin ang maglilingkod sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Gusto ng Diyos yan. Kalooban ng Diyos yan. Magkaroon tayo ng concern. Kausapin niyo sila, Billy. Kung nakikita mong lumilihis yung magulang mo kahit bata ka, hindi lang magulang ang binibigyan ko dito ng authority sa kanilang mga anak. Sinasabi ko yan, mga anak, sumunod kayo sa magulang ninyo. Lalo na kung sumusunod yung magulang ninyo sa kalooban ng Panginoon, sumunod kayo. Pero kahit bata kayo, makinig kayo lahat. Jibong, ang pangalan, Insyong. Rod gaming tinagana dito, inawagan nyo nga Insyong. Silalakay. Kahit bata kayo. Pag may sasabihin nila ganito, gawin natin. Anak, kastoy tiaramidan tayo. Pag narinig nyo yung tinuro dito ni Pastor, at sinabi ni Pastor, sabi niya, Nanay, Tatay, hangaday dati ng pala ni Pastor kayo. Hindi yan ang tinuturo ng ating pastor. Gusto ko kayong maligtas. Huwag niyong hayaan. Kayong mga anak, makinig kayo sa pangangaral dito para kung malihis man ang inyong magulang, matulungan niyo sila dahil kasama niyo sila lagi sa bahay ninyo, Robert. Kung may kasama kayo sa pamilya niyo dito, magpasalamat kayo. Katrina, matanda yung nanay mo ng malayo, pero makinig kang maigi sa pagtuturo ng salita ng Panginoon upang yung sabihin ng nanay mo, ganito ang gawin natin. Sabi mo, Mama, mahal kita, sinusunod kita, pero hindi yan ang sinabi ni Pastor. Hallelujah! Gusto kitang maligtas at gusto kong maging sigurado ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Huwag niyong susundin kung lalabas kayo sa kalooban ng Panginoon. At sabihin nyo, nakikinig ako sa turo ni Pastor Mama, hindi ganyan ang sinabi niyang pangangaral. Ang sabi ng pangangaral ganito, manatili tayo sa kalooban ng Panginoon upang sigurado
make your salvation sure. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Sayang, Mama, yung ginawa ng Panginoon na kaligtasan para sa atin. Hindi. Sabihin niya sa hindi naman alam ni Pastor eh. Hindi talaga alam ni Pastor, pero alam, nakikita tayo ng tagapagligtas. Kailangan siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Sabihin mo, Mama, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Papa, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Make our salvation sure. Brothers and sisters, make your salvation sure. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi lang matatanda dito ang magsasabi ng wag. Wag yan, hindi yan ang turo sa atin. Hindi lang matanda. Hear the word of God. God wants to make our salvation sure. Kahit mga bata, kung nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, sabihin, hindi yan, Mama, ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Sabihin mo, gusto nating siguraduhin ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Palakpakan natin ang mabuting Diyos. Amen. Meron ba ditong gustong maligtas? Di ba gusto mong marinig ito? Sa lahat ng gustong maligtas, gusto mong marinig itong sinasabi ng salita. Dahil ayaw mong mawala sa kaligtasan. Amen. Isabihin nyo ng maaga kung ayaw nyo maligtas. Nahuli ka na. Brother Joseph, ayaw mo palang maligtas na udikan, barok. Amen. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Kaya tayo nandito. Kaya tayo dumadalo. Kaya tayo nananalangin. Kaya tayo nakikinig. Kaya tayo nagbibigay. Kaya tayo sumusunod. Kaya tayo gumagawa dahil gusto lamang nating tiyakin na ang kaligtasan bigay ng Panginoon ay hindi masasayang kung hindi. Alam mo sa puso mo na may ginawa ang Diyos sa kaligtasan at ikaw ay naglingkod ng maayos, sigurado na alam mo sigurado ang kaligtasan na meron ka kung ikaw ay mananatili sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya pag pumunta sa church yung mga anak ninyo, huwag kang matutulog, anak, makinig ka. Para pag natukso kami ng kaaway ni mama at papa mo, malinlang kami ng ibang tao, merong magpaalala sa amin na magsasabi, Ma, Pa, parang hindi yan yung turo sa atin ha. Amen. Okay, sa susunod, magdala na kayo. Yung mga walang notebook, yan, magdala kayo ng notebook at ballpen. Because sabi nga ng kasabihan is, spoken words fly away, but written words remain. Amen. Oh. Kawawa yung mga pamilya. Nalilihis na yung landas, hinahayaan pa nila. Oh. Kawawa yung mga anak, pag hinahayaan nyo sila, games ng games, hindi nyo sila nakikita nagbabasa ng Biblia, hindi nyo sila tinuturo ang manalangin, mga kapatid. Labas ng kalooban ng Diyos yun.
Inuulit ko, inahayaan nyo silang mawala sa kaligtasan pag ganon. Bitbitin natin sila mga kapatid. Hallelujah. May panahon sa tablet, may panahon sa cellphone mga kapatid, pero bigyan natin lagi na ng panahon ang tagapagligtas mga kapatid, because we want to make our salvation sure mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Makinig kayo mga anak. Sa bahay ninyo, i-guide ninyo ang inyong mga magulang, kahit sino pa yan. Huwag nyo ipagpipilitan yung gusto ninyo, Mama, ang sabi ni Pastor, mag-games daw kami, narinig mo? Hindi gano'n ang to. Medyo pingutin nyo na yun, mga kapatid. Hindi na galing sa akin yun. Magpaalalahanan kayo, yan ang totoong nagmamahalan. Huwag kang susunod kahit kanino. Insyong, pag ililihis ka sa kalooban ng Panginoon, huwag niyong susundin yan. Pag ilalabas kayo sa kalooban ng Diyos, kahit sino pa yan, huwag niyong sundin dahil gusto natin, ang kaligtasan natin ay sigurado mga kapatid. Kung sasabihin, hindi, pinagpipray naman kita Sumurot ka kinyak, insyong, makinig ka sa akin. Pinagpipray ka ng pastor mo, pinagpipray din kita. O ilang oras panalangin yan. Tulog na tulog kayo mga kapatid, ako'y nananalangin. Ag-ururok kan, sabihin mo si pastor namin, kahit hindi namin utosan, noon pa yan, bago pumunta ng Santa Cruz, pinagpipray na niya ang Santa Cruz. Lalo na kami, nakasama niya. Kung sabihin mo, pinagpipray mo din ako, kaya mo din akong turuan ng Biblia, kaya mo akong tulungan, ganon din ang ginagawa ng pastor namin, higit pa! At yung ginagawa ng pastor namin, meron pang higit na gumagawa noon na walang kayang makagawa. Kung hindi ang Panginoon na mabuti sa amin, kaya ayaw namin mawala. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga ililihis kayo, ilalayo kayo. Huwag kayong maniniwala. Gawin niyo ang kaligtasan ninyo sigurado. Gawin niyo ang kaligtasan niyo sigurado. Kung ayaw nilang maligtas, sila na lang. Ulitin ko. Kung ayaw maligtas ng lolo mo, ayaw maligtas ng tatay mo, siya na lang. Ipagtanggol niyo mga nang anyong ay ramraman na dito anak ko. Anyo kahit na may salakan, anyong ay raman na dito anak ko. Sa pangalan ni Jesus, insalakan na kami ni Apo, diligtas kami ng Panginoon. Kaya kung meron mang gustong hindi kami maligtas, yan ang kaaway. Kaya hindi kami susunod. Kung ayaw niyong maligtas, kayo na lang. Kayahin natin si Joshua, mga tatay, mga totoong tatay. As for me, sabi ni Joshua, kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, malaya kayo, huwag niyong pakialaman ang pamilya mo. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kung ayaw nilang maglingkod, sila na lang Lord. Pero tayo, maglilingkod tayo sa Panginoon dahil gusto natin maging sigurado ang ating kaligtasan. Palagpakan natin ang mabuting Panginoon na kapatid. At yung pangalawa ito, yung teksto natin. Add to your faith. Sabihin natin lahat, add more. Add more. So meron kang paniniwala sa Panginoon, may paniniwala ka sa salita ng Diyos, hindi sapat yun. You need to add more. Magdagdag ka sa pananampalataya mo, hindi si Lord ang gagawa nun, ikaw. Sabihin mo ako, Tayo ang magdadagdag.
Oh. Add to your faith, add more virtue, knowledge. Tuloy-tuloy mga kapatid. Binasa natin kanina. It is our responsibility this time to make your salvation and election sure. Kailangan meron tayong gagawin mga kapatid. Okay? Makinig kayo lahat. Obserbahan ninyo. Kahit noon, sa bawat simbahan na nakita natin at napasok natin mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, does everyone have the same level of spirituality? Bawat simbahan, pare-pareho ba ang level ng spirituality ng mga miyembro? Samantalang iisa naman yung Panginoon, iisa naman yung mga ngaral, iisa naman yung mensahe. Iisa naman mga kapatid. Pero hindi pantay-pantay yung level ng spirituality. Merong matured, may mga parang bata. Pag matured ka, alam mo na. Pag imatured ka, ayan, naghihintay ka pa. Kung anong sasabihin. Wala namang sinabi si pastor eh. Kasi, bata ka pa, hindi mo pa alam. Pero pag matured ka na, alam mo na yan. Amen. Buti na lang, hindi ko sinasabi. Hindi ko naman sinasabi na pupunta kayo sa CR. Nagpupunta naman kayo sa CR. Wala ako namang sinabing pupunta ka sa CR. May mga bagay na kusa mo nang gagawin. I-observe natin yung gawain, nakikita natin. Tuwing Sunday, alam natin. Excuse me sa bisita namin First time niyo po. Excuse me lang. Pwede niyo muna takpan. Kami, dito lang muna. Alam niyo naman, na-observe niyo naman yung gawain Wala pa si pastor, kaya wala mag-open ng ilaw doon. Wala siyang sinasabi. Mga kapatid. Hello, mga kapatid. Nagiging pastor na lang si pastor pag may problema. Pag walang problema, hindi, pastor mo dahil tayo, mapekad dyan Ang pangkajik, ni pastor yun. May kayo dyan, kini pastor yun. Tulungan nyo ni pastor yun. Yung nada problema, pastor ko, ayayatan ka nga pastor. May kasama pang bula Sikati kasingpitan nga pastor. Tahimik ka mga kapatid. Palipasin muna natin. Bakit iba-iba yung level ng spirituality ng mga membro sa isang simbahan? Iisang Panginoon, iisang pastor, iisang mensahe, bakit iba-iba? Yung iba na nanatili lang sa pananampalataya. Yung iba gumagawa, they add on. Nagdadagdag sila sa pananampalataya nila ng gawa. Tandaan niyo yung sabi ng Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Walang silbi. Parang sasakyan na walang gasolina. May sasakyan. May faith ka, may sasakyan. Pero kung walang gasolina, andyan lang yan. Hello mga kapatid. Pero ang pananampalatayang may gawa, maraming mapupuntahan, maraming mararating, maraming makikita, maraming ma-experience, higit sa lahat, tiyak na mayroong kaligtasan kung tayo'y may pananampalataya at mayroong gawa sa harap ng Panginoon. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, gusto mong masiguradong kaligtasan mo? Sabihin mo. Kaya't mo nga masigurado ti panakay sa lakam? Do more.
Gumawa kayo ng marami pa sa Panginoon. Amen. Kayong ibang nauutusan at ayaw mautusan, kawawa kayo. Oh, naririnig nyo naman ako eh. Ayaw mautusan at ayaw magpautos, kawawa kayo. Tapos sabi mo, tugpak, tugpak. Ayusin nyo naman. Napakabuti ng Diyos. Karapat dapat ibigay ang best. Dahil hindi lamang siya karapat-dapat, gusto nating makasigurado na pagharap natin, ginawa natin ang magagawa natin sa harap ng Panginoon. Nakakaya, gumagawa ka na rin lang, hindi mo pa binibigay yung best mo. Oh, nakakahiya. Sa CR. Hello mga kapatid. Gusto niyong maligtas? Hindi lang po sa upuan tayo maliligtas. Gumawa tayo mga kapatid. Liligtas ka na nakaupo ka lang dyan. Halimbawa, adak ka na yun, pastor. May sala ka na. Hindi ba? Kung kiniklaim mo na pwede kang maligtas kahit umupo ka lang dyan, hindi ba? Na mas siguradong maligtas yung umuupo dyan at merong ginagawa. Kung yung nakaupo lang, mamaya magtuturo na naman ako. Kagalakan natin yan na paglingkuran ng Panginoon, mga kapatid. At isa pa, pag marami kang ginagawa sa Panginoon, alam mo sa sarili mo na hindi masasayang yung kaligtasan binigay sa iyo ng Diyos dahil gumagawa ka at gusto mong siguraduhin ang kaligtasan mo sa buhay mo. Dahil kung hindi ka maliligtas, Sister Maribik, buwan kayong mag-ministry, tinitraining kayo, pero ayaw pa rin natin gumawa. O makinig kayong lahat. Kailangan tayong gumawa, mga kapatid. Hindi lamang sa upuan, hindi lamang sa church, hindi lamang sa labas ng church. Baka. Saan ka pupunta? Pili kayo. Doon sa sigurado o doon sa akala mo lang? Tandaan ninyo, sa akala, maraming naliligaw. Sa akala, maraming nagsisisi. May pangaral lamang ang salita ng Panginoon. Mailigtas lamang ang mga kasama niyang mga tao, mga kapatid. Kaya dapat, pag pinagkatiwalaan tayo ng kaunawaan ng kaligtasan. Pag nakakaligtas ang mikropono, pabibilihin ko na kayo ng mikropono. Nag-uunahan lang dito, mag-back up, mag-worship leader. Makinig kayo lahat. Naililigtas mo ang ibang tao at naililigtas mo ang iyong sarili. Huwag kayo mag-unahan sa mic. Hello mga kapatid. I-share natin ang mabuting balita. Na sa ating pag-share, hallelujah, ng mabuting balita. Hindi lang maliligtas yung ginagawa sa sigurado, mga kapatid. Siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Yun ang malinaw. Father Joseph, pagtatanungin mo ko, ba't ako pastor ililigtas ng Panginoon? Dahil gusto kang gamitin ng Panginoon sa mga taong katulad ng istorya ng buhay mo na may paunawa sa kanila na kahit ganun ang nangyari sa buhay nila na kagaya ng buhay mo, ay meron pa ring layunin ng Diyos at ang Diyos ay may pag-asa sa buhay ng bawat tao. Kaya nga iba-iba yung istorya ng buhay natin dahil iba-iba yung kaya nating abutin ng buhay at dyan tayo gagamitin ng Panginoon na maligtas sila at pag ginawa natin yun, sinisigurado natin na ang buhay din natin ay maliligtas sa pagtugon natin sa utos. Hindi mo pa nadala eh. Anak mo nga, hindi mo nga madala eh. Tatay mo nga, hindi mo madala.
Mag-ingat tayo mga kapatid. Yan ang trabaho natin. Kaya tayo iligtas ng Panginoon. Isipin nyo lang, kung walang nagbahagi sa inyo, doon sa mga ayaw magbahagi, paano kung lahat ng tao ganun sa inyo, ayaw magbahagi? Brother Joseph, huwag mong tapusin sa iyo ang kaligtasan. Pwede mo yung i-share sa iba. Amen? Huwag nating lilimitahan ang kamay ng Panginoon. Pwede tayong gamitin ng Diyos sa kaligtasan ng iba. May paunawa sa kanila na may Diyos na mabuting nagliligtas. Huwag tayong makikinig sa kaaway. Susunod tayo sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. We will do more to make our salvation sure. Amen. Ay, hindi lang iisa. Tingnan nyo. Preaching lang bang kaya ni pastor? Hindi, mga kapatid. Narinig ko kayo kagabi sa practice ninyo. Sintonado, mga kapatid. Marunong din akong kumanta. Sintonado kayo kagabi. Kaya mga pinili yung mic kanina, tinitingnan ko, yung mic na mahina eh. Akala nyo tatay ako dito, alam ko yan Pag hindi alam ng tatay mo yung pasikot-sikot ng bahay mo, mauuto mo yung tatay mo Jibong. Ang problema mo, bago ka naging bata, bata muna yan. Naintindihan nyo ba mga kapatid? Ito narinig na nila ito Tinanong ko si Brother Rolly. Brother Rolly, ano yung paglaingam? Saan ka magaling? Sa school, sa trabaho. Ikaw, Brother Joseph, saan ka magaling? Ano? Magaling ako, pastor, sa wala. Hindi, sabi ni Brother Rolly, magaling daw siya sa pagbubukid. Yan. Sa buhay niya, huwag mo namang sabihin mas magaling siya sa'yo. Hindi naman yun ang ibig niya sabihin. Sa buhay niya, marunong siya magbasa, marunong siya magsulat. Pero pinakamagaling siya sa buhay niya, yung pagbubukid. Ayan. O kayo, meron din kayo Siguro ni John, John? Karpentero. Sa buhay mo. Anya John? Sa buhay mo lang. Pagtaltalon man lang o karpentero? Saan daw? Ano daw? Stillman siya. Doon. Kaya, ayan, makinig kayong lahat. Dahil akala ng iba dito, nauuto-uto nila ako makinig kayong lahat. John, stillman ka. Adayupay lang, makita mo kung tama yung ginagawa ng tao o hindi. Tama? Pag merong naggagawa ng mga bakal-bakal dyan, alam ni John yan, malayo pa lang, okay ang galaw nito. Okay ito. Kukunin ko siya ulit sa susunod. Pero dahil stillman ka, alam mo din, malayo pa lang, alam mo na yung galaw nung, nangamutirog yan na dito Panggap landok niya John. Hindi mo siya pwedeng bulahin. Ganon din sa pagtatanim, si Brother Rolly, malayo pa lang, alam na ni Brother Rolly, ito yan, nangamog gapas dito Itong sumarunong, kung aalaan dito yan. Kung di may siya nakita na, dito talaga, di garaw na, talaga nga sigurado, tuno sumarunong nga tawan, alat man dito yan. Amen. Hindi ako magaling sa bukid, Brother Rolly. John, hindi ako magaling sa bakal. Meron akong masamang balita sa inyo. Pagdating dito sa church, mga kapatid, at sa gawain ng Panginoon at mga bagay espiritual, hindi nyo ito pwedeng bula-bulahin. At sasabihin ninyo, may mensahe ang Panginoon para sa atin, mula sa ating pastor. Ay, mga kapatid, yung iba mabubulan ninyo. Hello, mga kapatid. Andyan na kayo? Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Kalabitin mo yung katabi mo kung humihinga pa. Kaya sana, ayan,
Alam ko din, pag joke-joke lang yan. Oh. Alam mo, John, pag loko-loko lang yung pag-wielding ng tao at marunong at hindi. Dito din. Hello? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Sinigaw tayo! Alam ko din yung totoo. Alam ko din yung tama yung paglilingkod niya. At higit sa lahat, mas madaling makita at maramdaman kung may mali. Kaya nga dapat lagi kayong pumunta dito. Alam niyo kung bakit? Ang sabi ng Biblia, the judgment begins in the house of God. Dito tayo nakokorek. Dito tayo naayos. Samantala ang ginagawa ng iba, ayaw nilang pumunta lagi dito. Saan mo gustong humarap, Sister Jonalyn? Sa judgment seat ni Jesus Christ? Pag humarap tayo sa paghuhukom ng Panginoon, wala ka ng pagkakataon doon. Kaya nga dito, sabi ng Bible, the judgment begins in the house of God. Inaayos tayo, pinapakialaman tayo dahil ang gusto ng Panginoon, hindi masayang ang kaligtasan kung hindi maging sigurado. Ang kaligtasan natin, mga kapatid. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Lagi tayong lumagay sa sigurado. Ibibigay mo na rin lang yung panahon mo. Ibibigay mo na rin lang yung oras mo, buhay mo. Ilagay mo na sa sigurado. Shall we say praise the Lord? Sa ating pagtatapos, mga kapatid, noong BOC namin, every Friday, kasama yung mga opisyales, mga kapitan ng pulis, mga administrador ng eskwelahan, mga pastors, iba't ibang pastor, tapos meron tayo ACJC, marami tayo doon. Kami nila Bishop. Magkakaklase kami, mga kapatid. Ang titindi na mga kaklase ko, mga kapatid. Amen. May mga nakatoka-toka sa aming mga tanong na aming sasagutin. Minsan, tinotokahan din kami mag-facilitate. Pero ngayon, mas mahirap na ngayon, hindi na nakatoka yung tanong eh. Wala na, dati nakapangalan eh, kaya paghahandaan mo yung sagot mo eh. Ngayon, bibiglayin ka na lang, kailangan mong basahin yun. Dami mong mabasahin. Bili 40 pages. Ako tuwang-tuwa ko doon sa mga 40 pages babasahin mo, tapos nagbabasa pa tayo ng Biblia araw-araw. Mag-aaral pa ako ng ipapangaral ko, mga kapatid. Mananalangin ng katakot-takot. So minsan naiasay sa akin yung tanong, yung about dito sa tatlo, mga kapatid, yung Muslim, Christian, at saka mga Hebreo, yung mga Hodyo. Naiasay sa akin. So sinerge ko yun, yung mga, kasi yun ang tanong sa akin eh, yung hidwaan nila, sinerge ko yun. Sinerge ko yun. Makinig kayo, mga kapatid. Nung sinerge ko yun, sabi sa akin ng Panginoon, dito na tayo magtatapos. Makinig kayong lahat. Sabihin mo sa kanila ito, John. Sinabi ko na to sa mga yung mga tinitipon ko doon. Sinabi ko na sa kanila ito. Ngayon, isishare ko na sa inyong lahat. Mga bata nga, magtatapos na tayo. Sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila ito. Sinakita ko, mga kapatid, yung mga Muslim. Hindi ko sinasabing mag-Muslim kayo, ha.
Kasi tayo mga apostoliko, pag mag-claim tayo, parang tayo na yung ligtas eh. Kilala natin ang Panginoon. Ang galing natin, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, tignan niya itong mga Muslim, sabi ng Panginoon. I'm not saying against Muslim, mga kapatid. Pero yung buhay nila ay ginamit ng Panginoon to challenge kayo daw. Sabi ng Panginoon sa akin, mga kapatid, tignan niyo sila. Sabihin ko daw sa inyo, sabi ni Lord, kaya ito sasabihin ko. Sabi ni Lord, obserbahan mo sila kanina, na-research mo yan, sabi ni Lord, na-research mo yan, sabihin mo sa kanila yan. Ang Muslim, mga kapatid, yung damit nila sa church, damit din nila sa labas. Ay marami talaga sa simbahan, mahahabang mga damit, magaganda, mga kapatid. Nakapalda. Pero pagkatapos ng simba, nakasando na, naka-short pan na. Ay pwede pag bata, naintindihan ko yan, mga kapatid. Bata pa yan, anong alam niyan? Para sa kanya ang kaharian ng Panginoon yan. Ay paano natin sasabihin? We are making our salvation sure. Yung pananampalataya natin pang simbahan lang. Makinig kayong lahat. Dahil nakikita ng Diyos ito marahil, kaya ito sinasabi. Na dito maraming naniniwala kay Jesus, dito maraming naniniwala sa Biblia, pag nandito sa loob, pagdating sa labas, hindi na. Tignan nyo ito, sinurse ko kaya sabi ni Lord, sabihin mo sa kanila. Tignan ninyo ha. Sabihin mo sa kanila. Saan kayo nakakita ng Muslim, Brother Joseph, nakikipagkwentuhan dyan sa labas? Nang hindi nila kauri. Diyon na dati nakita? Malabsan mo dito kalsada, John? Nagkukwentuhan sila, kausap nila, hindi Muslim ng matagal? At dati nakita yun? Wala! Dahil iniingatan nila ang kanilang pananampalataya na hindi mahaluan ng ibang pananampalataya. Ay yung iba dito, kalaban ng pastor, kalaban ng gawain, kinakausap ninyo, ay mga kapatid, sabi, nakikita ng Panginoon yan. See? Oh, yung pananampalataya nila, hindi lang pangsimbahan. Yung pagsunod nila sa kanilang mga ministro, hindi lang sa loob ng simbahan. Kahit sa labas, tumatalima pa rin sila. Dahil iniingatan nila ang kanilang pananampalataya. Ito pa yung isa, mga kapatid. Dito sa church, maraming nananalangin at yung iba nakikipanalangin na rin. Nakikipray-pray kanwari. Pero sila, kahit wala sa simbahan, pag naabutan nila yung oras ng panalangin, inang, Jureje terminal, tibas, Jureje palengke, aglatad na di jayan. So, iba dito, ang hirap kong yayain manalangin. Sasabihin mo, pastor, sa bahay, lagi ako nanalangin. Kung sa simbahan, hindi ka marunong manampalataya at sumunod sa Panginoon, sa labas ay very doubt, mga kapatid. Ay nga, dito tayo nagpa-practice. Dito tayo natuturuan. Alam niyo kung bakit? Para ang pananampalataya natin ay mailabas natin, mga kapatid. Kung dito pa lang, hindi ka makapag-pray, nako, sinisigurado ko sa'yo. Asano ka nga kararag, DJ Balayo? Ito yung tamang lugar ng panalanginan. Ang tawag sa bahay ng Panginoon ay House of Prayer. Tapos sasabihin natin, ligtas tayo. Nakakahiya.
Pagdating mo sa school, kung anong itsura ng kaklase mo, ganon ka na rin. Nakakahiya. Kung anong galaw nila, galaw ko na rin. Nakakahiya. Pagdating sa church, talaga, hallelujah, talaga. Nagsimpot. Oh. Tapos pagdating mo sa labas, nakasama mo yung mga ang saya-saya mo. Ang pangit! Dapat kung mayroong tamang lugar na magsaya tayo si Sir Priscilla, dito sa presensya ng Panginoon, dito sa paglilingkod. Hallelujah! Hindi yung mawala sa paglilingkod. Nakakainis kaya, naglilingkod sa Panginoon, nakasimangot. Tapos pagkasama mo yung barkalo, yes! Ang saya-saya mo. God is a jealous God. Siloso ang Diyos. Sabi mo, ligtas. Nakakalungkot. Gusto kang iligtas ng Panginoon, kapatid, kaya mo naririnig ito. Siguraduhin natin ang kaligtasan natin. Ito yung matindi, mga kapatid. Handa na ba kayo? Yung pananampalataya nila, hindi lang pangsimbahan nila. Ito na yung final. Alam mo, John? Kahit buhay nila, kaya nilang ibigay. Sa kanilang kinikilalang Panginoon. Ngayon ang tanong ko, sigurado ba talagang kaligtasan natin? Tama yan, tumahimik kayo. Good yan. Dahil para matiyak talaga ang finality ng kaligtasan mo, para masigurado mo ang kaligtasan natin, itong sigurado. Sigurado talagang ligtas ka kung kaya mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Kaya mo yang magdamit, Rubik, kaya mong manalangin, kaya mong tumugtog, kaya mong makinig ng Word of God, kaya mong lumuhod, kaya mong gumawa dito. Pero ang pinaka-conclusion na talagang palatandaan na ang tao ay siguradong ligtas kung ang buhay niya ay handang ialay sa ating Panginoon. Dahil kung hindi, Brother Joseph, pag hindi mo kayang ibigay ang buhay mo sa Panginoon, may hangganan lang yan. Dahil pag nasaktan ka, ayaw mo na. Pag ayaw mo yung nangyayari, ayaw mo na. Pero kung yung buhay mo, ayan. Nakita niyo ba yung pastor ninyo? Kahit anong pinaggagawa nila, mga kapatid, hindi nagbago ang pagtingin ko sa Panginoon, kung hindi lalo pa akong lumapit sa Panginoon. Hallelujah! Dahil naiintindihan ko ang siguradong kaligtasan na magagawa ko sa aking buhay ay hindi lamang tumalima sa steps of salvation, kung hindi kailangan maibigay ko ang aking buhay sa ating Panginoon. Hallelujah! Tumayo tayong lahat sa umagang ito. Yan na lang ang kulang na dapat mong gawin. Alam mo, yung mga walang Holy Ghost, pag maibigay mo na yung buhay mo sa Panginoon, hallelujah, madali mo nang maramdaman ang Holy Ghost sa buhay mo. Kung naialay mo na ang buhay mo, meron ka ng tiyak na kaligtasan, hallelujah, sa Panginoon. Hallelujah. We will open the altar, mga kapatid. Lalapit tayo sa Panginoon. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Make your salvation sure. Kapatid, yung ginawa ng Panginoon na kaligtasan para sa atin, huwag mong sayangin. Kung hindi, make your salvation sure. Ligtas ka na ba? Yung totoo.
Totoo ka na bang ligtas? Hallelujah. Kung hindi, okay lang mga kapatid. Dahil may pagkakataon tayo, nandito tayo sa panahon ng biyaya, mga kapatid, na ang Panginoon ay kayang gumawa sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Ang gawin mo lamang, Panginoon. I will serve you. Sa buong buhay ko, Panginoon. Hallelujah. Paglilingkuran kita, Panginoon. Hallelujah. O kapatid, kung hindi mo pa naibibigay ang buhay mo sa Panginoon, ito ang tamang panahon. Hallelujah, Lord! Hallelujah! I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Hallelujah! Oh, come on, hallelujah! Kaya kang tanggapin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya kang tanggapin ng Panginoon. Hallelujah! Sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Sa pangalan ng Panginoon. Make your salvation sure. Hallelujah! Come on, open your mouth. Hallelujah! Hallelujah! Gusto mo bang maligtas? Kapatid, siguraduhin mo ang kaligtasan mo. Huwag mong sayangin ang sakripisyo ni Kristo. Gusto ka niyang iligtas. Kailangan sabihin mo, Lord, gusto ko ding maligtas. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Hallelujah! May tinutulungan ang Panginoon. May kinakausap ang Panginoon. Hallelujah! May niyayakap ang Holy Ghost. Hallelujah! 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 Oh, Holy Spirit, by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus, I release the Holy Ghost. Hallelujah! Glory to God! May nililigtas ang Panginoon. May nililigtas. Praise God! Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Gusto ka niyang maligtas, pero kailangan gusto mo rin maligtas. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Come on, worship! Sambahin mo ang Diyos na magliligtas sa iyo. Sambahin mo ang Panginoon. Hallelujah! Come on, open your mouth and worship the Savior. Glory to God. Come on, somebody help me. Give God the glory. Give God the praise. Worship. Come on, humingi tayo ng tawad. Yung iba humingi ng tawad, magpakumbaba. Hallelujah! Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Lord, gusto kong maligtas. Gusto kong maligtas. Save me from this untoward generation. I want to be saved, O Lord. Thank you, Jesus. I give you praise.